direktang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa Philippine Daily Inquirer, kapatid ni COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, itinalagang bagong PAGCOR chairman. Siya si George Sarmiento, na dating Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission. Kabilang si Sarmiento sa 15 bagong appointees ni Pangulong Noynoy Aquino na inanunsyo kahapon. Sa Philippine Star, posibleng lumala pa ang problema ng Metro Manila sa supply ng tubig. Ayon sa Maynilad Water, tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Kaya kung bumaba pa sa 120 meters above sea level ang tubig sa Angat, ang kanilang babala, mawawala ng tubig ang Metro Manila. Sa kanilang pagtataya, posibleng bumaba sa 151 meters ang water level sa Angat pagdating ng Setyembre. Iginiit naman ni Pangulong Noynoy Aquino na walang krisis sa tubig, pero hinihintay niya umano ang mga ulat na isusumite ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Manila Bulletin, pagsequester sa 10 kumpanya na hinihinalang dummy corporations ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at pamilya nito, pinababawi ng Korte Suprema. Ang kautusan, pagpabor sa naunang desisyon dito ng Sandigan Bayan noong 2002. Pero paglilinaw ng Supreme Court, ilang teknikalidad o proseso alinsunod sa saligang batas ang nalabag kasi sa issue ng sequestration orders ng Presidential Commission on Good Government, gaya ng di pagkakaroon ng maski 2 pirma mula sa mga PCGG Commissioner. At yan ang banner stories ngayong araw ng Martes. Matapos ang ilang buwang pananahimik habang nagtatago para po nagparamdam ngayong Hulyo, si Senador Ping Lacson na wanted dahil sa Dasar Corbito double murder case. Ang dahilan niya, may tiwala raw siyang hindi siya gigipitin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. So pag-usapan natin yan kasama, namiss kita, Professor Maring Winnie Maison. At si Karina Dasar din po, Maring Winnie, anak na napaslang na PR man na si Bobby Dasar, baka makausap natin, nasa kabilang linya siya sa New York. No, she's in New York. Oh yes, my goodness, I just came from New York. Okay. Sayang. Karina, good morning. Hello, good morning po. Good morning, Karina. Arnold Glavio, Maring Winnie, ikaw na muna. Okay. First question ko lang sa inyo, Why was your dad, your father, why was he so sure na kung meron mangyari sa kanya, ang sisisihin nyo si Panfilo Lacson? Hindi mo siya nag-elaborate, pero ang alam lang po kasi namin noon, nung panahon na parang magiging head siya ng PNP, or nung iniisip pa kung sino yung magiging head ng PNP noon, my dad was favoring si Lastimoso. Is our only, yun lang yung alam namin na pwede nilang pag-awayan. Oo. But you yourself, are you convinced that it was Panfilo Lacson that ordered the killing of your dad and his driver? Actually, yun na po ang gusto naming malaman. Kami ho, parang based on the evidence kasi, yung nakausap namin si Macau and si Donglao was pointing to him. Feeling namin naman, may alam siya. Kung sinasabi niya kasing wala siyang kinalaman, hindi siya yung nag-uutos. Sige, patunayan niya yun sa korte, pero pakiramdam namin kung hindi siya, alam niya kung sino. Okay. Karina, nung time ni Pangulong Arroyo, umalis siya eh. Kasi, siyempre, critic siya nung administrasyon na yon at feeling niya hindi siya makakuha ng fair trial, ginigipit siya politically. Pero ngayon si Pinoy na alam naman natin lahat na naging taga-suporta siya ng nagdaang kampanya, willing na siya lumantad at feeling niya magkakaroon daw siya ng fair trial. Andiyan pa yung mga opisyalis na ipwesto na kilalang malapit sa kanya. Anong nararamdaman ng pamilya dito? Mas fair trial ba ito o may nakikita kayong iba pa? Ang sa amin naman ho, kasi kami, wala naman kami sa politika eh. Siya, nasa politika na napakadali niyang gamitin yung, ay, hinahabol ako ng kalaban ko, kaya ako aalis. Kami ho, naniniwala lang kami sa korte at saka recently nga ho, dun sa pangako ni President Aquino during sa speech niya, na he will try to get justice for lahat po ng naging biktima ng ganitong klaseng krimen. And yun lang po yung pinanghahawakan namin. So, tiwala pa rin kayo ngayon? Kasi gusto naman namin siyang bigyan ng pagkakataon na to be true to his word. And I think dahil nasa history din po naman niya, alam niya kung paano mawala ng ama ng ganon ka-violente.
So sa tingin ko, alam niya yung nararamdaman namin. Alam niya na justice delayed is justice denied. Alam niya, so sana naman, tututukan niya na mabigyan naman yung kaso ng yung tamang proseso. Okay. Karina, meron ka bang do you have any thoughts at all on where you think Senator Lacson is hiding now? Do you think he is abroad or do you think he's in the Philippines? Sa tingin ko abroad kasi yung flight manifest naman po yung tinignan nila. I think kung maluloko niya yung camera sa airport, kung kaya niya yung gawin, pwede kasi Pilipinas yung may authority doon eh. Pero kung yung airline mo yung nagsabi na nakasakay siya sa aeroplano, siguro wala na siyang jurisdiction over foreign carriers kasi kung meron, ang galing naman niya. And do you have any last thoughts, Karina, with respect to ang role dito ni former President Estrada? Because sabi ni Mangkaw, si Estrada daw ang nag-order ng killing ni tatay mo, and Lacson just carried out the order. What are your thoughts on this? Yung sa amin nga ako, ang naririnig namin, silang dalawa kasi yung time na nangyari yun, head ng PNP si Senator Lacson, presidente si Erap. Pero nung nagkakadiskusyon ho sa Senado last year between Senator Tinggoy Estrada and Senator Lacson, yun nga ho parang nagtuturuan. Ang sa amin lang, hindi namin sasabihin sa buong Pilipinas na oo, kayong dalawa yung may kasalanan. Ang sa amin lang, it's pretty obvious na silang dalawa being the head during that time. May alam kayo eh. And 10 taon lang tinatago sa amin. And I don't think it's fair. Okay. Good for you, girl. Kasi kung sila po yung nasa posisyon namin, kung nangyari sa magulang nila yun, anong mararamdaman nila, di ba po? Okay. Karina, Thank you so salamat. much, Karina. Good luck. Po. Thank you po. Good luck. Okay. Thank you. Sa tingin mo, lalantad dahil magkakabutuan ng Senate presidency? Ay, hindi. I-arresto siya kaagad. He cannot vote. There is an arrest order out that was So signed. oras na lumabas siya, The diretso moment siya. he comes in, he's in jail. Once he's in jail, there's no way he can vote. Well, that has nothing to do with the Senate Okay. presidency. Maraming salamat, Maring Okay. Winnie. Sa pagbabalik ni Maring Winnie, kailan ba? Ang susunod namin topic tungkol sa golf, ha? Ganda kwentuhan namin. Yan ang masaya kinakwenta. yun. Oo. Behind the camera. Okay, narito na. Si Connie. Kaugnay po ng trapiko. Connie. Sige na, trapiko na tayo mga kapuso. Kabahan po may pero bago po yung tayo mag-trapiko, eto po muna, nandito kami ngayon sa isang napakasayang barangay, madilim pa lang ho. Talaga namang nakapila na sila. Mabenta po ang isang fire truck dito. Fire truck po, barangay fire truck dito sa may Purok Lucas Cuadra, barangay 163 mga kapuso. Dito po sa may Santa Quiteria, Caloocan City. Medyo kahit paano, kahit nawawalan po sila ng tubig ng 2 linggo, makikita pa rin yung mga ngiti sa ating mga kapuso dito na pumipila at masagang pumipila para lamang po magkaroon ng tubig ngayong araw. 175 families po ang apektado sa nasabing pagkawala ng tubig dito sa kanilang area. First time po itong nangyari sa barangay 163 at hindi lang po barangay 163 ang apektado. 36 areas po dito po sa Caloocan City ang apektado ng pagkawala ng tubig na yan. Kaya po mamaya naman ang Maynilad may i-offer sa ating mga taga-barangay 163. Ayan, magbibigay po sila ng tubig sa ating mga kapuso dito. Okay, mula po naman dito mga kapuso, dahil ng trapiko naman po ang ating tingnan. Unahin na po muna natin ang EDSA Kamuning flyover sa mga oras na ito. Ito po ang daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Makikita ho natin ang kaliwang bahaging lane. Patungo po yan ng monumento na walang kaproblema. Tuloy-tuloy pa rin po. At ang kanang bahaging lane naman, patungo po ng Southern Makati area. May konting pagbagal na doon sa may unahang bahagi. Papailalim po yan ng Aurora Underpass. At yan po muna ang aking update. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada. Laban Universe, mga ganyan na everything. And sayawan natin ng morning. Magbabalik po unang hirit. Okay, gale. Ang mga unang balita sa umagang ito.